Hi everyone, good morning and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So I am Bayman Maing Amirol, the presenter of this topic, which is simple pipe flow problems and minor losses. So mauuna tayo sa simple pipe problems. So sa simple pipe problems is meron tayong three types na kumbaga procedure or guide kung paano natin masosolve yung isang problems. So, before we're going to start, meron tayo ditong variables, which is ang H sub F is yung head loss, and then Q as discharge, yung L as length of pipe, yung D, yung diameter of pipe, then yung K is yung roughness, and then yung V o yung ang V natin is o yung rho is kinetic viscosity of fluid. So, now, proceed tayo sa type 1. Kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayong 3 types na procedure kung paano natin isolve yung isang problems. So, sa type 1, kung ang given ay Q, which is yung discharge natin, yung length, yung diameter, yung K, yung at saka yung V natin, and then yung hahanapin natin dito is yung HR o yung HF, yung head loss natin ang hahanapin. So first step is kailangan natin muna i-compute yung Reynolds number, which is yung RE and K all over D. Itong K all over D is relative roughness, which is mahahanap natin to or masasolve natin to from the given data, or kung hindi naman is ipa-find out natin yan. So ngayon, ang step 2 niya is for the values of RE and K over D, find F from either Moody's chart or from equation. So meron tayong chart or na kung saan doon natin makukuha yung value ng F. No? So, sa example, makikita na natin yun at mas maintindihan pa natin. And then yung step 3 is compute HF using yung Darcy-Weisbach equation. So, meron siyang equation na H sub F is equal to FL V squared all over 2GD. So, magagamit natin yan sa next na natin na problems. So, ngayon, proceed tayo sa type 2. So, sa type 2, iba naman yung findings natin. Yung findings natin dito is yung discharge o yung Q. So, ang given dito sa type 2 is given yung head loss, yung length, yung diameter, yung roughness, and yung natin, kinetic, or kaya yung V natin, yung mu, I mean. So, sa step, meron tayo ditong trial and error solution. So, sa step 1, mag-assume suitable value of F for the known KD or K all over D by inspecting Moody diagram. So, dito, ang sa step 1 natin is mag-a-assume tayo ng F before natin makukuha kung ano ba talaga yung value ng F. So, makikita natin yan sa next na problems natin sa type 2. And then, the next one, step 2 is use yung formula ni Darcy na H sub F is equal to FL V squared all over 2GD. And para ma-determine natin yung value ng V. And then, sa third step naman is determine RE, yung Reynolds numbers, which is ang formula niya is V times diameter all over yung mu, yung small letter V natin, and find the new value of F for this RE and K all over D. So, sa natin, it's either yung paghahanap natin nga ng F is it's either gamitin natin siya ng Moody chart or yung equation natin. And then, yung sagot ng F is gagamitin natin yun in the next trial sa pagsosolve again. So, i-repeat lang natin yung step 2 hanggang 3 hanggang sa ma-identify na natin yung difference between the two values ng F.
And then, saka na natin i-compute yung discharge natin. At nang sa ganun, makukuha na natin yung value ng discharge. So, sa type 3, ang given naman dito or yung unknown naman dito is yung D, which is yung diameter. So, yung step dito is meron tayong assume a suitable value of F. Ganun pa rin sa step type 2 natin. Mag-assume tayo ng value ng F. And then, step 2 is compute D using SHF is equal to FLV squared all over 2GD, yung kay Darcy na formula or yung kay Darcy na equation. And then, makikita niyo sa picture, no, meron pang formula dito na magagamit natin, which is yung C sub 1 natin is known as quantity. So, the next one is yung step 3. With this trial, value of D, compute value of Reynolds number. So, may formula tayo dito kung paano natin makukuha yung value ni Reynolds numbers. So, again, no, after makuha ni RE, makukuha na natin yung kay KD, yung relative roughness natin. So, sa step 5, using the computed value of RE and KD, find F from either Moody chart or equation. So, itong paghahanap kasi ng value ni F is nakadepende ito sa kay Moody chart or di kay sa equation na ano natin magagamit. So, ito nga pala yung example ng Moody chart. So, para siyang psychrometric chart, no? Yun nga. So, kaibahan lang, yung dito sa lower part niya is kay Reynolds number. Yung dito sa, right is, yun siya, relative roughness. And then, yung doon naman sa, left is yan yung factor. Yun yung always pina-findings natin. So, sa step 6, use new value of F for the next trial. Again, ganun pa din yung sa type 2 na nasa step 3 nila. Gagamitin natin yung value ng F para sa next trial natin. And then, again, i-repeat sa last step ng type 3 is ganun pa rin, i-repeat natin yung step 2 hanggang step 6 until ma-differentiate na natin yung difference ng dalawang F. Okay, so proceed tayo sa minor losses. Kung saan ba nagkakaroon ng loss sa isang pipe. So, sa una nating losses is ang expansion, contraction losses. So, ito ay nagde-define as when the flow in a pipe goes from a small area to a larger area and the velocity slow down. So, it is exact opposite from contraction. The flow goes from a large pipe to a smaller one and the velocity increase. So, opposite lang ang expansion at saka ang contraction. So, makikita natin sa picture dito, no? So, sudden expansion is ang velocity natin ay nasa maliit na pipe, papunta siya sa malaking area. So, ngayon, nagkakaroon ng losses dyan sa may nandyan sa may arrow na pa-bend na arrow both side. Dyan yung nangyayari yung mga losses. And then sa contraction naman contraction, nangyayari naman ang losses sa sa large area. Kasi nga makikita natin sa drawing from large area or large pipe papuntang maliit na pipe. So ngayon, hindi kasi lahat nung tubig na dumadaloy sa large pipe is makakadaan nga sa small pipe, pero hindi pwedeng sabay-sabay. May mangyayaring losses. So makikita natin dito sa picture na yung mga losses ay bumabalik kasi bumabangga sila doon sa limit ng large pipe. So diyan nagkakaroon ng losses. So meron din tayo ditong graph na kung saan itong KN natin is stand for head loss coefficient to siya for sudden contraction. So ganyan yung nangyayari from malaking area na na liquid or water papunta sa small area na pipe. So kaya nagkakaroon siya ng losses.
So, meron tayo ditong mga gradual expansion and contraction. Ito ay marami tayong mapagkukunan nito na mga tawag yung references kung ano ba yung mga value ng mga natin, head losses natin. So, proceed tayo sa entrance and exit losses. Kung saan ba nagkakaroon ng losses sa isang pipe sa pagpasok nila, pagpasok ng liquid or ng water sa pipe at sa pag-alis. So, sa entrance and exit losses, entrance losses came from when liquid enters a pipe from a much larger pipe or tank, while the exit losses naman is nangyayari opposite, kasi galing siya sa liquid na umaalis sa pipe at may darating na, or di kaya umaalis siya sa pipe and then maliit na pipe and then pupunta siya sa mas malaking pipe. So, nagkakaroon ng exit losses doon. So, losses depends on the shape of the entrance of a pipe. So, yun nga, nakadepende talaga siya sa entrance ng pipe. And then ngayon, ang both entrance and exit losses can be calculated using the equation exit loss, which is ang K times V squared all over 2G. So, where K is a resistance coefficient or head loss coefficient. So, for entrance losses, K range from 0.04 to 1.0, while the exit loss is usually set to 1.0 for all types of pipe connection to the tank. So, makikita natin sa picture, no? Ang pipe inlet is ito yung pipe na entrance natin. So, may iba-ibang shape yung mga. So, sa entrance losses natin, meron tayong iba't ibang shape ng pipe, which is meron tayo ditong rentrant pipe or inlet na kung saan yung small pipe is may pasobra siya. Pasobra before yung tank. So, nagkakaroon dyan ng losses kasi nga yung ibang water pumupunta dyan sa kumbaga dito sa yung L natin. So, ang isa naman is itong sharp edge na na pipe. So, itong sharp kasi nga matulis itong anuhan ng pipe natin, which is hindi na siya nag-extend pa ng pipe para sa tank. So, itong isa is rounded. Makikita natin yung pagiging curve ng natin ng pipe, kung paano siya nalagay. So, sa pipe exit naman, ganun pa rin. Meron siyang rentrant, sharp edge, at saka ang rounded. So, same lang siya, no? Kaso nga lang, itong sa pipe exit is pag mag-exit siya, mapupunta na siya agad sa isang another tank na paghuhulugan ng liquid. So, yung kinetic energy ng laminar is nasa 2 for fully developed laminar flow, while the naman turbulent is nasa 1 lang. Okay, so sa losses bend or the losses from bends and connection, losses from bends are not all the same. Kasi yung mga naloloss sa bend, sa elbow, sa tees is hindi pare-pareho kasi nga hindi pare-pareho yung degrees ng mga pipes. So, meron tayong 90 degrees, meron tayong 45 degrees, 120 or anything dyan na kung ano ba yung type ng pag-shape ng pipe. So, there can be just a 95 degree bend or a 180 degree turn that can be sharp or gradual, threaded or unthreaded. Yun yung sinabi ko, yung mga elbow. So, makikita natin sa picture natin sa presentation, meron tayong elbow dyan. So, nakalagay na rin dyan kung yung mga degree, ilang degree ba nagka-curve yung isang pipe. So, meron din tayong 180 and tees and then yung valves. And makikita na rin natin sa picture kung ano ba yung mukha ng pag-bend
ng isang pipe. Okay, so proceed tayo sa last, which is ang losses from bulbs. Sa losses from bulbs, nakadepende ito sa posisyon at kung ano yung type ng bulb na ilalagay or gagamitin sa isang bagay. So ngayon, sa picture makikita natin nakalagay dyan yung mga types ng bulbs, which is ang globe fully open, ito yung may 10 siya. So itong globe fully open na bulb is has a head loss coefficient na diba 10 when it is fully open due to the path of the water. A lot of turbulence is created when liquid is going through the pipe because it is the force to turn upward and fit through a small opening and then to continue its path down the pipe. So, marami pa tayong iba't ibang bulbs dito na example, which is itong mga numbering na yan is nasa constant na yan siya. So, ngayon, proceed tayo sa mga examples na needed kung paano ba sinusolve yung mga given problems and kung paano ba natin makukuha yung mga findings or paano ba natin masasolve yung mga findings na needed sa problem.